total votes at conversion under SEC na may botong 150. Sa naging ulat at salaysay ni Ormeco General Manager Romeo Quasay, ipinaliwanag nito ang naging proseso ng legalidad ng naganap na halalan kung saan pangalahitimong individual at may katungkulan ang gumanap bilang tagapagpatupad ng alintuntunin na nasabing eleksyon. Ayon sa opisyal, lubos rin nitong pinasalamatan ng mga member consumer na makiisa sa nasabing eleksyon. Kabilang naman dito ang mga kawani at opisyal na naging task force employee, ganoon rin ang mga naging opisyal na nagsilbi sa naganap na halala mula sa iba't ibang institusyon na nagbunsod ng matagumpay na referendum. Binigyan din nito ang niligal ang naganap na nasabing eleksyon dahil sa huling ipinalabas na IRR mula sa Department of Energy nitong nakarang Enero 8 na kasalukuyang taon. Kahit na ito ay 20,000, kahit na ito ay 5,000 ang bubuto, valid pa rin. Sapagkat sa bagong implementing rules and regulation ng Republic Act 10531 na bago na ito ay inilabas noong anong pesa nito, attorney? January 9 at hindi Engineeryo, galing sa Department of Energy, ang nakalagay dito, hindi na 50% plus 1. Ang ating master list ay 131,500. Nasanitize kasi natin. From 128,000, kailangan ay member in good standing. Ang ibig pong sabihin ay sila ay may connection din. Meron silang, bukod sa member, ay sila ay active connection. Hindi nahuli ng bill parades. Hindi nahuli sa yung mga violation. So nabawasan namin ang naglagay namin sa 131,500 at yun ay sinabit namin sa Department of Energy, sa NEA at doon sa CDA. So, 131,000 divided by 2, ilan ang kalahati nun? 75? 65. Well, mahina ako sa music eh. Plus 1. Yun ang una. Majority, which means 50% plus 1. Pero, imposible na makuha ito sa loob ng 7 oras o 8 oras. So, ang nakalagay dito sa bagong implementing rules and regulation, required number of votes for conversion. The plurality of the total votes of the bona fide member consumers attending the said meeting shall be considered a valid decision for conversion. Plurality. Hindi na majority. This can be contested in any court sapagkat ito ang IRR ng 10531. So hindi na plurality. Kahit 5,000 na nakaboto, ay hindi magiging valido ito na desisyon sapagkat plurality. Plurality, ibig sabihin, kahit ilan. Ngayon, 27,400 ang nakaboto. As per record po, ay nakita natin dito. Siguro may hawak po kayo dyan. Ang nakaboto para sa to remain as non-stop, non-profit under NEA is 27,400. Ang nakaboto dun sa CDA, 970. At doon sa stock corporation is 150. This is 28,520. Which is very, very overwhelming plurality. Batay naman sa naging paliwanag ni Engineer Dennis Alcancia ng CDA movement na lehitimo pa rin ang nanalo ang pro-CDA dahil sa malaking umano ang agwat ng di bumoto pabor sa Ormeco NEA. Sa halip ay mas nakararami pa umano ang naging resulta na kanila isinagawang member-initiated referendum noong nakaraang taon. Sa nagastos din sa referendum, palagay ko'y overall, kung lahat ng kagastusan na i-compute natin, palagay ko yung 3 million ay kulang pa sa nagastos nila. Dahil dito na lang sa Kalapan, ang dami nilang kinuha mga sasakyan, multicab, tricycle, na mga ganyan, na siyempre ito namang mga may-ari ng multicab, yan ay naghahanap buhay, hindi naman papayag yan na libre na lamang silang bumiyahe. So palagay ko yung nagastos din dyan. Na ang hindi lang yan nangyari dito sa Kalapan, kundi sa buong probinsya. Na ang unang estimate talaga ng niyang sa Ormeco, ang magagastos daw sa pa-referendum
ay 11 million pesos. Ano po? Yan ay noong estimate na yan ay nung board resolution ng Ormeco na 11-138. Ano? Ito yung dinedeter yung referendum noon sa 2016 na nag-set sila na ang sinasabi nilang dahilan kaya ayaw nila magpa-referendum pa noon, ano, ay dahil daw malaki ang gastos at 11 million daw. So, aywan ko kung yan ay baka umabot din dyan talagang actual expense, hindi ko masabi, pero yun ang kanilang estimate yung 11 million doon. Samantala, binigyan paliwanag at linaw rin ng Ormeco General Manager Romeo Quasay ang kumakalat di umanong milyong-milyong na gastos ng Ormeco sa naganap na referendum kung saan tanging humigit kumulang 3 milyong piso lamang aniya ng gastos at posible pang maibalik ito mula sa iba pang institusyong naging katulong sa nasabing eleksyon. Ang ilang kagastusan di umano dito ay nagmula sa ilang konsernadong ahensya. Dapat dito kanina, on record, more or less 3 million. At may mga report na sa akin ng mga chairman ng transportation, chairman ng Virgin, chairman ng Foods, may babalik pa sila sa akin na pondo. So hindi aabot ng 3 million. Yun ang dinasas mismo sa direktang pagastusan ng referendum. Nandito na kanina, Virgin, pagkain, transportation, hotel ng mga nagkanda ng referendum. Yung mga paghahabot na yan, yung mga tarpaulin na yan, walang kinalaman ang pondo ng Ormeco. At gusto kong ulitin na yan ay hindi makakapagpataas ng presyo ng kuryente sapagkat ang ginamit naming pondo ay savings ng Ormeco para dyan sa talagang ganyan. At ibinadget, pina-approve sa NEA at I can show you the approval of NEA sa 3 million na yan na hindi aabot sapagkat nakatipid ng malaki pa. Okay? So yung pangyan, yung politiko, yan ay mula sa mga kaibigan, sa ICA, yung Electricity Consumers Advocacy of the Philippines, 1K, yan ay mga... Taliwas naman sa sinabi ni Pro-CDA Movement Engineer Dennis Alcancia na posible manong umabot ito sa mahigit 11 milyong piso. Batay na rin sa naging usapin bago pa maganap ang nasabing referendum na dapat sana sa taong 2016. Yung referendum na naganap dito sa atin sa Ormeco nitong February, referendum ng Ormeco, ay masasabi ko ang nanalo dyan talaga ay ang Ormeco CDA. Bagamat makikita natin doon sinasabing kakaunti ang boto, tayo po talaga ang panawagan natin sa mga tao ay huwag mag-participate sa botohan na yan. At palagay ko naman ay pinakinggan ng nakararaming tao ang ating panawagan na huwag mag-participate. Kasi po ang napaboto lamang ng Ormeco ay 27,400. Yan po ay napakaliit kumpara sa 130,000 mahigit na member consumer natin. Pero kung ikukumpara naman natin yan doon sa napaboto namin, doon sa ating member-initiated referendum, tayo po ay nakapagpaboto ng 37,268. Malaking kadamihan naman kaysa napaboto ng Ormeco sa ngayon. Kaya kung iisipin natin, yung moral victory, ay panalo kami. Sila ay gumastos ng milyon-milyon para hikayatin ang mga tao na bumoto. Pero napakaliit lamang ng napaboto nila. Kaya po, yung moral victory ay sa amin pong mga Ormeco CDA. Pangalawang tanong po sir is, regarding nga po din sa sinasabi po milyon-milyon pong nagastos. Kung saan pinatunayan po o sinabi po ng mga taga-Ormeco Incorporated na almost 3 million na, more or less 3 million po lang nagastos sila. Ayun nga, ang sabi mo nga ay nasa bandang 3 million ang nagastos nila, Dahil naman sa isinagawang referendum ng Ormeco, nagsampa na umano ng reklamo at apila sa korte laban sa nasabing pangyayari ang CDA movement dahil sa ilang di-legal na batayan kung saan ilang opisyalis ng gobyerno rin ang posibleng madawit.
hinggil naman sa naging tuwirang pagsuporta ng mga ito sa Ormeco Incorporated. Sa ngayon ay madaming relatively mga kaso tayong isinampa sa iba-ibang korte. Ay di isa nga, meron tayo dito sa Calapan, meron din tayong kaso sa Ombudsman, isinampa laban sa Ormeco at yung mga nagpatupad ng referendum. At ang isa pa ay meron din tayong kaso sa Court of Appeals. Ay yung mga kaso na yan ay patuloy na tumatakbo. Dito sa mga kasong ito, iisa lamang ang kasong natapos na. At yung may final decision na. Itong kasong ito ay yung kaso na sinampa ng Ormeco sa Quezon City Court upang pawalang visa ang registration natin sa CDA. Itong kaso pong ito ay dismiss na at effectively binasura ang reklamo ng Ormeco na pawalang visa ang registration ng CDA. Medyo iniisip lang, hindi pa talaga napafinalize, ay dahil merong mga public officials na sinuportahan ang illegal na pagpapareferendum ng Ormeco. Kasi sinasabi nating illegal yan dahil registered na tayo sa CDA. At yan naman nga po ay yun nga rin ating isinampa sa mga korte tungkol sa legality. Ay dahil legal na legal ang registration natin sa CDA, illegal na magpa-referendum muli. Kaya yung mga public officials na sumuporta sa referendum na yan ay maaari nating makasuhan din. At ito ay pinag-iisipan sa ngayon. At wala pa tayong final decision kung ano ang gagawin dyan. Siguro palalampasin muna natin ang Valentine at araw naman ng mga puso yan. Sa ibang balita, sa kanilang regular na sesyon nitong Martes, ika-11 ng buwang kasalukuyan, ipinatawag ng Sangguniang Panlungsod ang pamunuan ng Calapan Water Works Corporation upang pagpapaliwanagin hinggil sa mataas na water bill na natanggap ng mga consumers nitong Enero. Binigyan din ni Committee on Transportation, Communication and Other Public Utilities Chairman Councilor Acelo Agua na dapat bigyan linaw ng CWC ang computation ng bayarin ng mga consumers sa kanilang pagkonsumo ng tubig dahil nakapagbigat-an niyang pasanin ang pagtaas nito. Ayon kay CWC General Manager Roderick Ong Caranceja, humaba ang billing period nila dahil sa paggamit ng bagong billing system. Ngunit ngayong buwan ay babalik na niya sa dati na 30 araw ang billing period at ang huling rate increase nila ay naipataw noong September 2013. Hindi naman talagang nag-implement ng bagong rate increase. Kaya lumaki yung bill natin for the current billing period is because nagkaroon ng adjustment sa reading dates. So, mayroon pang pass ng 30 days. This is just for this month. So, the succeeding months, next month, babalik na ulit sa 30 days reading period. So, yun ang pinaka naging dahilan kaya lumaki yung for the month ng water bill. But we implement yung bagong water bill. Currently, we started implementing yung rover system. So, itong rover system came about nung nagkaroon din ng clamor yung